Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We may be seated. Thank you, Jesus. We welcome everyone in the most precious name of Jesus. Co-teacher ni Sister Donna, si Teacher Samantha Ann, Lion Zolweta, naka-receive siya ng Holy Ghost. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We praise you, Lord. We've been praying for you na makarating kayo sa church. And thank you, Lord, for the outpouring of the Holy Ghost. Yung sa Pasig Outreach natin, ilan silang nakarating? Yung bisita natin, 4. So 4 silang naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Si Rainiel Rosas, Pipito Rosas, magkapatid dito, sila yung dalawa dyan. Pareho silang naka-receive, si Shendra Belches, tsaka si Shemi Marvillas. Naka-receive silang Holy Ghost. Thank you so much, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. And we're all welcome in the most precious name of Jesus. At also yung mga nanonood dyan, hi sa inyo. Now you know kung paano mag-worship na wala sa church. Alam na natin kung ano ang pakiramdam. But thank you, Lord, for keeping them safe. Sa mga nagbiyahe, thank you, Lord Jesus, for your protection. At patuloy na nag-i-enjoy. Thank you, Jesus. Also, we're so thankful to God for the healing, Sister Bell. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Brother Ed, thank you, Jesus. Sa patuloy na pag-answer ng ating mga prayers and for all the provisions, mga bayaran sa hospital na patuloy na inaalalayan mo. Thank you, Jesus. Sino pa sa atin? Si Brother Jerry. Sino pa yun? Si Brother Arnold. Okay na siya, Sister Soli? Na-check na siya? Masakit pa rin siya niya? Yes. Let's continue to pray for Brother Arnold na maging maayos lang yung kalusugan niya doon sa ibang lugar. Kasi sumakit yata yung tiyan niya, tapos nagpa-check up siya ulit. Dati natanggalan na siya ng appendicitis ba yan, sister, dati? O pati yung gallbladder. Pati gallbladder. Ngayon, may masakit na naman. So, let's keep on praying for him. Maging maayo lang ang kanyang pakiramdam. And to all of us, thank you, Lord, for this week that you've given us all the strength, all the healing. Lord, we love you so much. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. Sa mga kabataan natin, nag-aaral na sila, tuloy na. So, thank you, Lord, for your yung provisions mo sa lahat sa kanila. And also, di ba lahat tayo gumagamit ng cellphone? Ugaliin natin yung pag natulog tayo, huwag tayong mag-charge, ha? Huwag tayong huwag nakasaksak, naka-charge, tapos tutulugan natin. Yung nakaraang balita pala, yung sa Malolos, di ba? 4 yung namatay, mag-asawa, 2 anak, dahil lang sa naiwan na bang natutulog, naka-charge yung cellphone. So, buong bahay ang nasunog. So, wag natin gawin yan kahit saan. Kasi mahirap magtiwala. Ang daming cost. Basta mga lithium battery, napakadelikado talaga yan. Kaya mag-ingat tayo. We say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Mayroon pa ba? Sa mga gawain natin, sa Bilibid, may isa yung naka-receive, Brother Marvin, ng Holy Ghost din kahapon. Thank you, Lord. Sa Cavite, may isa rin naka-receive ng Holy Ghost. So, thank you, Jesus. For all this, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of 1 Kings, chapter 17. 1 Kings, chapter 17. First Kings chapter 17, verse 8. Verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, Arise, no, sa kay Elijah ito,
the great prophet. Arise, bumangon ka, no, mag-ayos ka, no, get thee to Zarephath. Zarephath means refinement. No, ang Zarephath, yan yung lugar na yan kung saan doon nire-refine, yung paggawa ng mga metalworks, no, yun yung sinasabi nilang area na yan, no, refinement, which belongeth to Zidon and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Say for a while, shall we pray? Lord, again, thank you so much for your presence this morning. Thank you for the outpouring of the Holy Ghost. Thank you, Lord, for being so faithful to us, for the healing na ginagawa mo sa aming mga kapatiran, for giving us the strength, your protection, your guidance. Lord, thank you for all this, Lord Jesus, sa mga topic sa klase namin every Sunday. Lord, thank you for being with our teachers. And for us, mga students na patuloy mag-absorb ng iyong mga salita. Lord, we are so thankful. We love you, Jesus. Bless your word this morning. Lord, we cannot do this alone. Anoint your word, Lord Jesus. We love you, Lord, with all humility in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Be a Vessel of Miracle. No, be a vessel of miracle. Miracle, miracle. No, nasa atin na lang yan. No, walang kill kasi sa tricycle. Sakay tayo ng tricycle. No, pag pumunta kayo ng Bacolod, no, ma'am, may sugat ka. No, may sugat ka. No, may sundo ka. No, wala ho. No, no, tricycle. No, tricycle. No, tricycle. No, be a vessel of miracle. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. And behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Now, this time, si Elijah, was the great prophet of God. He was a prophet in Israel. Elisha was a prophet in Israel. Pareho silang mga propeta. Kaya in-emphasize natin to because during this time, under ng mga kings, ang buong Israel, ngayon, nung time nila nahati sa dalawa, Northern Kingdom, Israel, Southern Kingdom, Judah, kapital ng Israel, Samaria. No? So, Judah, sa kabila, Israel, doon sa kabila, 10 tribes sa kabila, 2 tribes ang naiwan. So, this time, ang sabi ni Elijah, dahil magkakaroon ng 3 years na walang ulan, so ang mangyayari, ang ginawa ng Diyos, okay, punta ka doon sa Brook Kerit, dahil every day, ang raven, ang magpapakain sa iyo, fresh bread and meat in the morning and in the evening, it's a miracle. Yon ang magsusupply sa iyo. Tapos may patak-patak ng tubig doon sa Brook Kerit. Ang Brook Kerit, hindi, ang pwesto ni Elijah, hindi siya visible na mahanap sa area na yon ni Ahab tsaka ni Jezebel. Pero yung place na yon, tuloy-tuloy ang tubig doon. Kahit patak-patak lang, importante tuloy-tuloy. Kasi wala nang ibang supply ng tubig, walang ulan. So nung paubos na ang sustenance doon sa lugar na yon, ang sabi ng Diyos, ng Panginoon kay Elijah, okay, tayo ka na dyan, umalis ka na, kasi matutuyuan na yung lugar na yan. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya hanggat dyan tayo nilalagay ng Diyos, huwag tayong umalis. Manatili tayo dyan. Because the steps of a good man, so maghantay tayo kung kailan ang instruction ng Diyos, yung kanyang hakbang, kung kailan mangyayari yan, antay tayo, huwag tayong magmadali. Kasi minsan sa pagiging atat, inip natin, ang tendency natin, pangunahan natin ang plano ng Diyos. Tapos, wala na pala Lord, tuyong-tuyo na ako rito, wala na. Pero ang instruction niya, hindi, stay ka muna. Hindi Lord, wala na nakikita ko wala na gagawa ka ng sarili mong hakbang, hanap ka ng ibang bagay na pwede mong kumita, pwede mong pagkapirahan, dahil palagay mo, tuyong-tuyo ka na. Tapos pag na-discarrel ka, Lord, pinabayaan mo kasi ako Lord, hindi ka kasi nag-supply ng needs ko
No, ang Diyos pa rin ang sinisisi. Ano, ganon ang tendency. Pero this time, dahil ang propeta gumagalaw base sa instruction ng Diyos. Ano, yung hakbang niya, yung ways niya, okay, stay. Lord, walang reklamo. Okay, manatili ka. Lord, wala na. Hindi, magstay ka pa rin. So during this time, ang sabi sa kanya ng Diyos, okay, punta ka na sa Zarephath, no, na belong sa Sidon, sakop ng Sidon, doon ka magstay ulit dahil wala na yung lugar na yan. No, ibig sabihin, kung ano ang mayroon sa environment natin, dahil walang ulan, matutuyuan ang lahat, hindi ibig sabihin, hindi tayo apektado. No, kung ano ang mayroon dyan sa paligid natin, apektado tayo dyan. But God will see to it na pag yan napuno na, wala ng choice, magugutom tayo, maaksidente tayo, that is the time na ang instruction ng Diyos, you go to another place. No, because I will provide again in that place. No, dahil yung lugar na yan, wala na. No, because laws of nature, walang ulan, talagang matutuyuan. No, napagod na daw, nagreklamo sa akin yung Raven, pagod na daw siya. No. So, naintindihan ko naman siya. No, for many months na andiyan ka. No, so iba naman ang gagamitin ko para hindi naman 'to magreklamo. No, pumunta siya sa Zarephath at sabi niya, doon ka, grabeng instruction ng Diyos, ano? And the wonder of it all, paano niya anong klaseng tenga? Anong klaseng kaisipan? Mayroon ang propeta na makuha niya yung instruction na yun talaga yun. Pag sa atin ngayon, Lord, salita mo ba yun? Eh, Lord, baka guni-guni ko lang yun. Lord, baka mamaya mayroon ako. Ang dami ko nang naririnig. No, Lord, ang dami nating, hindi tayo makafocus, hindi kagaya ng mga propeta na ito, na pag sinabing punta ka doon, walang question, ay Lord, salita mo to, okay, go. No. Wala pa silang Biblia. Pero sa atin, mayroon na tayong Biblia, mayroon na tayong Holy Ghost, kukwestiyonin pa rin natin ng Diyos. Brother, totoo ba? Biblia yun eh. Salita niya eh. Brother, naramdaman, totoo may Holy Ghost ka eh. Pero brother, lahat na lang ng pero, lahat na lang ng baka. Pero nung time nila, wala sila niyan, pero madali sa kanila. No, ang makinig sa salita ng Diyos, and dwell there, manirahan ka dyan, behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Ang sabi ng Diyos sa kanya, mayroon akong nautusan na isang balong babae na magpapakain, mag-aalaga sa iyo. No? Grabe, ano? Ibig sabihin, kinausap din yung babae na yon. No, kinausap din ng Diyos yung babae na darating yung man of God ko dyan, pagdating niya, serbihan mo. No? Ano ang sabi? Hindi man lang nagtanong si Elijah, Lord, can I have the background of that woman? No. Lord, ano ba siya, Lord? May-ari ng grocery store? No, kasi kailangan kong masuplayan. Lord, alam mo naman ngayon, pandemic. No? Lord, 3 years pandemic. So kailangan, Lord, walang labasan ito, walang bilihan. Lord, yung widow woman ba na yun, kompleto ang grocery store niya, lahat ng tubig andoon, lahat ng needs ko andoon, may oxygen tank ba doon, may lahat ba andoon. Lord, ano ba ito? No, walang question. No, grabe na klase ng pananampalataya. That is why they were prophets of God. So ano ang ginawa niya? A widow woman there to sustain thee, kasi tayo sigurista. To see is to believe. Lord, bago ako pumunta dyan, siguraduhin ko muna na itawagan ko muna na talaga bang, Lord, ikaw ang nagbigay ng instruction na yun? Kasi baka pagdating ko doon, mapahiya ako. Ang dami nating what ifs, ano? Ang daming. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, doon sa pintuan ng syudad, behold, the widow woman was there, gathering 2 sticks, mga sticks, siyempre, maliliit lang. Yung mga nakaranas na magatong sa kahoy, hindi ka naman kukuha ng panggatong na kasinlaki ng poste na yan. Dahil pag kumuha ka niyan, kailangan may lagari ka, may palakol, may itak na malalaki bago mo mabiyak yan, para panggatong. Hindi ka naman gagawa ng pang-campfire. Pag campfire,
pwede yan hanggang madaling araw. Pero pag panggatong lang, enough na ito sa 2 sticks. No, widow woman. No. Dito sa Biblia, napakaraming widows na ginamit ang Diyos, no, to perform His miracle. You know, beyond imagination, no, ang dami rito. Bakit kayo tuwan-tuwa? Ibang klase talaga mag-deal ang Diyos sa mga widow. Was there gathering of sticks? But before that, no, Elijah performed 16 miracles in his lifetime nung siya ginamit ng Diyos as prophet sa Israel. Elisha got the double portion. So ano ang double portion? Elijah performed 16 miracles. Elisha got the double portion of his spirit, double of his anointing. No, ano nangyari? Double of his anointing. So 16. Lord, ang binigay mo sa akin, double portion. So ang ginawa ng Diyos sa kanya, 32. No. 32 miracles ang kanyang na-perform. Yung kanyang pinakahuli, na kasya, bangkay na, may dumikit lang. No, napatay na rin yung dumikit, di ba? No? Patay na rin yung dumikit sa kanya. No, nabuhay pa. To make it 32 miracles. 32 miracles plus 16 miracles, ilan? 48. 48 miracles during their time as the prophet in Israel. Ilan kings ang dumaan? 42 miracles, 48. 48 miracles ang dumaan. But ni minsan, walang king na nagbago. No. Ni minsan, walang tao na lumapit sa Diyos. Andyan pala kayo. May Diyos pala kayo. No. Why? Hindi natin pwedeng panghawakan ang miracles lang. Kung miracles lang ang panghawakan natin para tayo ay lumapit sa Diyos, ang miracles nag-fade. Ang miracles naglalaho. Hindi tayo pwedeng humawak lang na, Lord, ang ganda ng presensya mo ngayon. Kapit na kapit ako sa iyo. Ang ganda ng worship namin. Ganda ng pakiramdam ko. Lord, hindi na ako alis sa church. Iba ito. Pag emosyon lang natin ang hinawakan natin sa paglilingkod sa Diyos, tapos tayo. Why? Nag-fade lahat yan. Nagmamaliw ang lahat ng yan. Miracles na pinapakita, healing, pinapagawa sa atin ng Diyos, ginagawa niya sa atin, mga sagot sa problema natin, lahat yan naglalaho. Lumilipas, nag-fade. Saan tayo hahawak? We must hold on to the truth. We must hold on to the Word of God, mga kapatid. Dito tayo kumapit. Why? Ang miracles mawawala kasi minsan lang nangyayari yan. No? Andyan ka ngayon, feeling euphoria. Yes, talagang hindi na ako makatayo ngayon. Okay na, nakapagtakbo na ako. Miracle talaga ito. Pag nasanay ka na dyan, maya-maya, wala na. No? Lord, nawala na yung pakiramdam ko. May dumating sa yung problema. Tinamaan ka sa preaching. Napagalitan ka, nasabihan ka. Lahat ng miracles na yan, nawawala dahil sumama ang loob mo. No? Anong gagawin mo ngayon? Alis na ako sa church dahil masama ng loob ko. No? Pero kung tayo nakahawak dito, no? May bagyo man o wala, masaya ka man o malungkot, but because ang paghawak natin sa salita ng Diyos stable, Lord, ano pa man ang mangyayari, ikaw talaga ito, I will hold on, may miracles o wala, may sagot ka o wala, still we will serve you. No? And God will do that. Sa dami ng miracles, wala man lang Diyos, wala man lang tao, wala man lang king na nagbago. No, sa Northern Kingdom, which is Israel, walang nagbago doon. No, yan patunay na ang tao, kahit may ipakita pang miracle, wala. Bumaba na nga si Jesus Christ. No, wala pa rin. No. Remember, Saul and David has the same anointing. Saul was anointed by God. David was anointed by God. Saul faced Goliath. David faced Goliath. Saan sila nagkatalo? They have the same anointing. The same situation. Pero sino ang perseguido? I have the anointing. Tinawag din ako ng Diyos. Pero nung dumating si Goliath, pinaharap din ng Diyos.
Si Saul kay Goliath, anong ginawa niya? Ayoko. No. No. Binigyan kita ng anointing. No. Binigyan mo nga ako, Lord, pero takot ako eh. No. No. Ang laki. No. The same anointing. Nung si David, nakita niya. Okay. Papakain kita mamaya sa mga ibon. No. Tingnan natin. Why? We have the same anointing. We have the same Holy Ghost. We have the same Word of God. We have the same doctrine. Saan nagkakatalo minsan? Yung pagharap natin sa sitwasyon, bakit paulit-ulit? Because you're not willing to face it. No, ayaw mong harapin ang sitwasyon na dapat harapin. That is why mayroong iba, marami nang naka-overcome, marami namang hanggang ngayon doon pa rin, but we have the same anointing. No, pagdating sa pagbigay sa atin ng Diyos ng Holy Ghost. No, nasa atin na lang kung paano natin gamitin yan. No, so again, so he arose and went to Zarephath. Galing na tayo dyan. No, where the woman was there, gathering of sticks, and he called to her and said, no, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. No, dalhan mo ako rito, ayusan mo ako, pahingi naman, konting tubig, walang kausap-usap, tinawag niya yung babae, no, pahingi naman ng tubig dyan na may inom. No, ganun lang ang usapan kaagad. No. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. No, habang patalikod na yung babae at kukuha ng tubig, sabi ni Elijah, saglit lang, samahan mo na rin ng tinapay, ha? Grabe ka! Close ba tayo? Ngayon lang tayo nagkita, tapos makabanat ka ganyan, hindi mo alam ang sitwasyon ko. Tapos babanat ka ng ganyan. Pero anong sabi ng Diyos kanina? Nakausap ko na yung widow woman doon. No, siya magpapakain sa iyo. Lord, ito ba yung magpapakain sa akin? No, walang-wala nga ito. No, ibang klase itong Diyos natin. No? No. But God can use anything to perform miracle. But again, mahirapan ng Diyos gumawa ng miracle kung walang vessel. No, there's got to have a vessel. No, kailangan may lagayan para ang Diyos makaperform ng miracle. No, it seems that in the Old Testament, no, miracles from God are very common for the people of God, especially the prophets. No, they can command fire from heaven. No, and it's true. No, nangyayari. God speaking to them in miracles. Miracles are the only languages of God. No, are one of the languages of God to tell us that He is real. No, siya ay totoo. He is true, powerful, magnificent. No, and doing miraculous thing is His nature. No, nature na ng Diyos yan. But to us, to Him, it's ordinary. But to us, it's special and it's unbelievable. No? Sa Kanya, wala lahat ng yan. No? He can command everything from nothing to something. No? Kahit wala pa. No? Pagdating sa atin, scientist siya because he invented this thing, he created this thing. No? Madalas, invention. Why? Because you invent something from the things na mayroon na. Pero ang Diyos, maglilikha siya ng bagay na wala pa talaga sa mundong ito. Wala pa sa universe na ito, and everything was created because of the Word of God. God can talk to us in so many ways, and one of that is through a miracle. Pwede tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng miracle. We have seen how He healed the sick, the blind man saw, He fed the 5,000 people, fed the 6 million Jews or mga 6 million people in the wilderness. No. Pero ang tao ayaw pa ring lumapit at ayaw pa ring maniwala sa Kanya. One miracle is one of the characteristic of our God. No. So, as she was going to, sa verse 12, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die.
Sabi niya, saksi ang iyong Panginoon. No, ang Panginoon mo ay buhay. No, ang mayroon lang dito sa akin ay a handful, yung isang dakot, kapiraso lang, no, yung kasya lang sa kamay ko. No, ito na lang yung natira na pagkain dito, na flour na pwedeng gamitin at kapirasong oil. No, at pagkatapos nito, no, kumuha lang ako, kaya 2 sticks lang, kasi ito lang, 2 sticks, sapat na yan para maluto. At pagkatapos na maluto ito, no, lilinisin ko ito, iluluto ko, at pagkatapos kakain kami ng aking anak, at pagkatapos niyan, pwede na kaming mamatay. No, ano yan, last meal, huling kainan. No, yun na lang at pwede na kaming mamatay, no, dahil sa tindi ng gutom. Hindi nag-pray si Elijah, no? Lord, mamamatay na pala sila sa gutom. Tapos ito ba yung sinabihan mong ano? Ito ba, Lord, yung sinabihan mo magpapakain sa akin? No, sila nga walang makain. Lord, akala ko ba totoo ka? Lord, alam mo naman, sabi mo, healer ka. Hanggang ngayon, may sakit pa rin ako. Lahat na lang, ano? But Lord, you are so good. You understand our situation. No? Kung reklamador man kami mansan, Lord, thank you for your patience. No? For being a long-suffering God. No, why? It is easy for God to use somebody na mayaman, may-ari ng kaban, para makakain ng gusto si Elijah, but God won't do it. Why? No, He want to perform a miracle. Gusto niyang gumawa ng miracle na ito. Why? Double portion. Elijah, kakain ka, and I want to save someone also. She is willing to obey me. Gagamitin ko siya para sa kapakinabangan mo, but at the same time, I will bless her dahil sumunod siya sa iyo. No, double portion. No, double ito. So I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son that we may eat and die. Pwede na kami. No, ikaw na magulang, ikaw na nanay, gawin mo ang lahat para makakain ng iyong anak sa umaga, tanghali, hapon, may baon lahat-lahat, di bali nang ikaw wala. No, pag ikaw magulang, gagawin mo yan. No. Yung mga OFW, na nasa likuran namin ni Mr. Cyril, nagkukwentuhan. No, ang hirap talaga ng buhay dito. Ang hirap ng maging OFW. Talagang yung mga anak natin doon, sana mag-aaral sila ng maayos. No, hindi nila alam kung ano ang ginagawa natin dito. Yung magnanay doon sa likuran namin ng eroplano, nakikinig lang ako nagkukwentuhan. Para bang akala nila, ang dali mag-ano rito. No? Hindi nila alam kung paano pakisamahan yung amo namin dito. No? Pagdating ng day off namin, hindi kami lalabas. Kasi paglabas namin, amin yung pagkain. Pag day off namin, kahit andyan kami sa bahay ng aming amo, hindi kami pwedeng kumain ng pagkain nila kasi day off kami. No, at ang kanilang hiling, no, sana yung anak ko, ikaw may anak ka na ba? Oo, mayroon na ako. Mayroon akong malapit ng matapos, magsi-senior high na siya. O ikaw may anak ka ba? No, sabi niya, gustong-gusto ko nga magkaanak eh. Kaso, isa lang ang binigay sa akin nung lang. No, why? No. Saan ka makakakita na isang nanay, ang wish niya, makakain lang kami ngayon, pwede na kaming mamatay. Walang nanay na matino na gagawa niyan. Gagawin niya ang lahat para lang makakain. Kahit ano pa. Ultimo, magbenta ng drugs na lang. Kahit masama, kapit sa patalim para lang mapakain ang mahal sa buhay. Kahit mali. Pero itong mag-pray ka na okay na. Wala na nga kaming makain, nakisalo ka pa. Sino nag-utos sa iyo? Perwisyo ka sa buhay ko. Wala na nga kaming makain, ka pa.
No? Mabuti, maganda yung attitude no, ng widow woman. No? That is why God loved them so much. No? No, and 13, and Elijah said unto her, no, fear not. Alam mo sa Tagalog ito. No. No. Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, no, and bring it unto me, and make for thee and for my son, no, and for thy son. And Elijah said unto her, fear not. Alam niyo sa Tagalog, ang paliwanag dyan, no, fear not, of course, huwag kang matakot. Pero ang sabi diyan, huwag kang mag-alala. No. Yan ang sabi diyan. No. Parang ganun din, huwag kang matakot. Pero anong mas maganda? Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. No. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. No. Sinabi na nung babae, ito lang ang sitwasyon namin, I am very honest with you, my Lord. Hindi kita kilala, nangingi ka pa ng pagkain, nangingi ka ng tubig. To be honest with you, ito lang yung pagkain namin, lutuin ko konti, pagkatapos nito, pwede na kaming mamatay. Ano ang sabi ng man of God? Huwag kang mag-alala. No? Antindi ng sitwasyon mo, tapos sabihan kang huwag kang mag-alala, anong pakiramdam? Assurance! No, every time we pray, Lord, ang bigat ng sitwasyon ko, tapos maramdaman mo bigla, huwag kang mag-alala, anak. No, I'm here. No, kaya ko yan. No. That is why iba yung prayers natin. No, kaya hindi nasanay tayo dati, wala kang marinig sa kung saan man tayo nanggaling dati. Ultimo karayom, yung sabi nila, pag nalaglag yung karayom, maririnig mo kasi puno ang simbahan, pero wala kang marinig na nangungausap sa Diyos. But in this place, kaya iba ang response ng Diyos sa atin. Iba mag-respond ang Diyos sa atin. No, why? Nilalatag natin lahat tapos sasabihin ng man of God, huwag kang mag-alala. No, gawin mo kung ano ang gusto mo at dapat mong gawin, but, ito yung problema sa but na to. No, make me thereof a little cake first. No. Sabi niya, okay yan, walang problema. Lutuin mo yan kasi gano'n naman talagang dapat yung gawin. Kaso, kaya lang, ngunit, datapwat, subalit, lahat na lang ng mayroon dyan, no, unahin mo muna ako. Lord, ang dami kong bayaran. Lord, bukas, katapusan. Ay, sakto, katapusan pala bukas, no? Lord, andyan na si Miral, andyan ang Meralco. Andyan yung water bill. No, nabasa niyo yung sabi ni Carla Abellana? No. Nabasa ko lang kahapon yon. No, kasi si Carla Abellana, doon yung isang property niya sa Tagaytay, ang nagsusupply ng tubig, prime water. No, alam naman natin, ang tawag ng iba dyan, crime water. No. Pinadalhan siya ng letter from the prime water. No, nakalagay doon na puputulan ka na ma'am ng supply ng tubig kasi itong notice, hindi ka nagbabayad ng tubig mo. Ang sagot ni Carla Abellana, okay lang po, ituloy niyo po yung pagpuputol kasi parang ganun din naman, everyday wala naman kayong matinong sinusupply na tubig. But by the way, ito po yung pambayad. No? No? Kasi wala namang supply. Bayad ka ng bayad, walang supply. No? Nakita mong grabe, no? Pero sila tiba-tiba, payaman ng payaman, and then someday, no, papayag kaya sila na ibaon din nila sa hukay nila yung pera nila? Wala. Pero but again, Lord, ang dami. May kuryente, may tubig, may bukas, may pagkain pa, may pamasahe pa, may baon pa. Lord, may mga unpaid bills pa, may mga lahat na lang, mga taxes pa, lahat na lang. Lord, bibitawan ko pa daw. Madali magsabi sa kaibigan mo, I will pray for you. I will pray for you. No, okay. No problem. I will pray for you. No. Kailangan niya tulong pambayad. No. At kung mayroon ka, hindi, I will pray for you. No. O, di ba madali? No. Pero ang sabi nung
ang kondisyon ng babae rito, hindi madali to. Why? Si Elijah, mauuna pa sa pagkain nila na wala na. Ibig sabihin, mawawalan talaga si Elijah at saka yung babae. No? Madali lang sana magsabi, Sir, tubig na lang sa'yo. No? Kasi wala na kami. No? Yung katabi namin kahapon na babae, di ba may tindahan sa loob ng eroplano? No, may tindahan eh. Snacks for sale. No, may mga tindahan eh. No, ito mga Chinese. Mga Chinese yung mga crew. No. Sabi nung Pilipina, Miss, do you have water? No. Ang ginawa nung Chinese, kinuha niya yung, di ba sa harapan mismo ng upuan mo, andun yung mga menu, parang booklet. Ano? Ma'am, if you want to order, we don't have water. We have also, you want to order. Okay, no thanks. No. Hanggang bumaba na sa aeroplano, walang tubig na binigay. No? Kasi kung gusto mo, mag-order ka. No, may bayad. Walang binigay ng tubig. Sabi namin ni She, tayo wala rin tubig. Taste na lang tayo hanggang mamaya. Pagbaba namin, hilong-hilo na kami. Saan yung tubig dito sa... no? Pagbaba namin. But again, no, ang sitwasyon ng babae at magnanay ay napakabigat. No, hindi ito madali na sitwasyon. Mabigat ang kanilang sitwasyon na pinagdadaanan dito, mga kapatid. Biglang sumingit pa si Elijah. Pero ano ang gustong makita natin dito? No, just to say a prayer, parang madali. Pero ang dumukot sa bulsa natin, hindi madali. No, kasi mawawalan talaga tayo. Lord, bukas pala at 30 na. Kaso Lord, meron bang nagdadalawang isip ngayon kung ibigay niya yung tithes na ngayon o hindi? Lord, at 30 bukas. Lord, paano to? Ang dami kong pangangailangan. Tapos ano ang sabi ni Elijah? Huwag kang mag-alala. Unahin mo muna ako. No, why? No. Yan ang sabi sa kanya. Because God, in a minute, will perform a miracle that she will never miss it and she will never, hindi pa niya nakita sa kanyang buhay, mga kapatid. No, at itong miracle, why? No, grabe ang Diyos, ano? No, sa time nila, ganun. Huwag kang mag-alala, unahin mo muna ako. Pagdating ni Jesus Christ, anong sabi niya? Seek ye first. No, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, at the same thing, kapareho nito, no, walang pinagkaiba, mga kapatid. Lord, ano ba to? Lord, paano kami? May pamilya ako, lahat. Ang dami kong kangailangan. Tapos sasagutin ka lang, huwag kang mag-alala. No, why? Faith. No, nasa sayo kung may tiwala ka o wala. Why? Kasi hanggat hindi mo yan nire-release at ibibigay sa kung sino ang dapat unahin, you will not see a miracle. No, totoo yan. No, marami na sa atin nakaranas niyan. No, hanggat hindi natin siya inuuna, do not expect that God will perform a miracle and you are the one that will be used by God as a vessel. No. Ano ang sabi niya? Huwag kang mag-alala. No, unahin mo muna ako. No. Pag naluto mo na yan, no, sigurista rin tong propeta na ito, no, pag naluto mo na yung kunting cake, dalhin mo sa akin kaagad, ha? No? Bring it unto me. And after, make for thee and for thy son. No? Basta unahin mo ako, dahil yon ang instruction sa akin na nagpadala sa akin dito, no, ikaw daw ang inutusan niya para pakainin mo ako, so gawin mong parte mo. Entitled, ano? Sabi niya, gawin mo. And make for thee, pagkatapos yan, gumawa ka pa ulit ng konti. Yun ang problema eh. No, paano hatiin ang hati-hati na? No, wala na nga hatiin mo pa ulit. No, so napakahirap niyan. Yung sabi ko nga dati, mayroon dyan sa Bicol, imagine, no, yung kubo-kubo, di ba pag kubo-kubo, ang mga haligi niyan, mga gawa sa kawayan, tapos may hagdan na kawayan din. Pag hindi ka maingat sa pagbaba,
mag-slide ka, tapos pagdating ng umaga, no, yung nanay, yung anak, yung ate, andun yan sila lahat nakaupo sa hagdan, nagkukutuhan. No, lahat sila ganun doon. No, ito mga palapag na yan, mga hakbang, gumaganyon na, wala ka na may ibang magawa eh. Kaya madami sila. No? No, ganun. No, tapos sa umaga, no, 7 anak nakapalibot, titimpla ng isang Milo, no, bawat isang baso na Milo, iikot yung baso, may isang kutsara, pagkuha. Ikaw naman. No, hanggat saan umabot yung isang baso na yan sa 7 mga kabataan, pag may nagdoble na kutsara, bung, rambulan na yan. No, dahil yun lang ang kaya. No, just imagine. Marami siguro sa atin nakaranas din yan. No, but God is so good na hindi tayo nanatili sa ganong klaseng kalagayan. No, for thus saith the Lord God of Israel, ito yung sabi sa kanya, no, huwag kang mag-alala sa sitwasyon mo because kayang gumawa ng Diyos ng paraan, basta unahin mo muna ako. No, minsan mali yung prinsipyo natin eh. Gawin natin ang lahat, tapos kung ano ang para sa Diyos, latak na lang. Tapos mag-expect tayo that God will perform a miracle, tayo ang gamitin niya sa vessel na ito, baliktad. Why? Hindi natin siya inuna eh. Latak na lang yung binibigay natin sa Kanya. No, not literally na laging pera, tithes, offering, hindi ganon. No, in everything. No, seek ye first the kingdom of God. No, pati sa katuwiran, sa pagpili sa Kanya. No. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. No. Yun ang instruction, unahin mo ako. No. Dahil ang sinabi ng Diyos, no, hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan, no, yung supply sa'yo hindi mauubos hanggat sa darating na magkaroon ulit ng ulan para sa panibagong harvest, magkaroon ng ulit ng tubig. Ibig sabihin, sa panahon na ang lahat wala, ikaw ay sagana. No? No. Naranasan na ba natin ito, mga kapatid? Nung panahon ng pandemic, sino bang pumayat dito? Ano? Mayroon bang pumayat? Dahil pinabayaan tayo ng Diyos natin. Ano? Mayroon bang nagkasakit dito na hindi na pinabayaan ng Diyos? Wala. Ano? Wala. Pinatunayan ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. Why? Kasi kahit nung time na ang iba, thank you Jesus, we praise the Lord. No, why? Kasi kahit nung time na yung iba, walang labasan talaga, lahat ng churches, hindi na sila nag-service, wala nang kitaan sa kanila, anong ginawa natin? Kahit pa isa-isa, kahit online, we still, inuna natin ang Diyos, Lord, pag-oras na ito, Sunday, hindi man kami makapunta sa church, pero ikaw pa rin ang sa isip namin, mayroon tayong online services, tapos pailan-ilan pumupunta dito, kaya anong ginawa ng Diyos? No, inuna nila ako, kaya uunahin ko rin sila. No, at pinatunayan yan sa atin ng Diyos natin, mga kapatid. No, why? Ang Diyos ang nakakaalam. No, alam niya kung kailan darating ulit ang ulan. No, alam niya kung kailan matatapos yung pandemic na pinagdaanan natin. At natapos ang pandemic, puno pa rin ang ating lagayan ng bigas. No, hindi pa rin tayo nagutom. Again, ang problema natin na apostolic, kung paano uubusin ang pagkain sa lamesa natin. No? Kung paano bawasan ang kape natin sa isang araw. No? Kung hindi pa tayo asirin, hindi tayo makaisip, tigilan ko nga yung pagkakape ko ng ilang baso. No? Kung hindi pa tayo ma-hospital, hindi natin ma-realize na, no? Kung hindi pa natin makita yung laboratory na ang taas na ng sugar natin, hindi tayo makarealize, Lord, sobra-sobra kasi ang cookies na pinapadala mo sa akin. No? Lord, sobra-sobra yung chocolate na binibigay mo sa akin. Hindi pa tayo makarealize. No, pag masama, ang Diyos ang sinisisi natin. Pag sobra, siya pa rin ang sinisisi natin. Nagmana kayo sa Israelites.
Nagmana tayo sa mga Israelites. No, why? No, isa lang lagi ang issue sa Diyos, mga kapatid. Huwag kang mag-alala, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me, unahin mo ako. At hindi madali ang mag-decide na unahin natin siya. No, why? Bukas puputulan ka na ng Meralco. Tapos ibibigay mo pa ng tithes ngayon. Grabe si Brother Sam, nag-warning na. No? Kailangan siguro ng pera nito. Pero wala, this is the Word of God. No, ano ang sabi ng Diyos? Hindi. Para makita mo na ako kayang mag-perform ng miracle sa buhay mo, I will use you as a vessel so I can perform a miracle. Makikita mo yan. Why? Partnership. You obey me, unahin mo ako, uunahin din kita. No. Pero marami sa atin, of course, na pagdaanan natin yan, hindi madali. Nagawin yan. Pero anong sabi niya? Hindi, gawin mo. Try mo. Brother, tinry ko. Kaya ngayon wala po kaming ilaw. Mali yata yung Diyos mo, brother. Why? Kasi yung pambayad mo ng kuryente, financial management, why? Anong inuna mo? Nakailang Starbucks ka sa buong buwan. Nakailang bubble tea, nakailang milk tea, nakailang... Tapos sasabihin mo, Lord, hindi ka nag-respond sa akin, wala kang sagot sa akin kasi naputulang kami ng kuryente, binigay ko naman ang sayo. No, financial management. Bumili ka ng bagong iPhone, tapos, home credit. Tapos pag di ka nakabayad ngayon, lahat ng contacts mo nandun sa cellphone mo. Sir, kilala mo si ganito? Bakit? Hindi kasi siya nakabayad sa amin ngayong buwan dito sa home credit. Lahat ng kamag-anak mo tatawagan. Alam nila na may utang ka. Lord, hindi ka nag-reply, hindi ka sumagot. Ginawa ko naman, inuna kita. Binigay ko naman. Financial management, tama ba yun? And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did it many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. Ano ito, mga kapatid? Be a vessel of miracle. Magpagamit tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung paano niya tayo magamit as a miracle. Because God will perform a miracle through us. Ito, kunyari lang to, ibibigay ko, kunyari lang ha. Kasi baka mamaya hindi nila ibalik sa akin. Hawakan mo to, brother. Example lang natin ito. Yan. Bigay ko sa inyong dalawa yan. Buksan nyo. Ano? Ganda, pakita mo sa kanila. Ganda, ganda. Wow! Amazing. Amazing. Ang ganda. Ang ganda. No? Ikaw ba, Noel? Pakita mo. Wow, yung itsura ni Wilfred. Wow. Wow. Ano? Bad trip. No? Walang laman, binigay pa. Anong value nito, mga kapatid? Kahit gaano pa ito kaganda, ang lagayan na ito, kung walang laman, walang kwenta to. Walang kwenta ito, kahit gaano kaganda. Itong kay Brother Vincent, ma-appreciate niya kasi may laman. Brother Sam, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Why? Ano ang importansya ng vessel ng lagayan kung walang laman? Walang kwenta ito. And Lord, we are so thankful. This body is nothing.
this body is walking dead as dead man, walang kwenta sa harapan ng Panginoon before na wala pang laman ito. No, pero anong ginawa ng Diyos? Nilagyan niya ng laman, which is the Holy Ghost, mga kapatid. He has given us the Holy Ghost para magkaroon ng laman ang bagay na ito. No, why? No, walang kwenta. Kahit anong klaseng suot mo dyan, mamahalin lahat ng suot mo, may Rolex ka pa dyan, pantalon mo, 25,000, t-shirt mo, Louis Vuitton, 100,000, lahat ang pormahan mo, araw-araw nagpapunta ka kay Becky Bello, sigurado hindi ka abot ng 1 taon, mamamatay ka sa chemicals. No, lahat ng mayroon ka sa kautawan mo. No, kahit anong paganda, lahat ng mayroon tayo, properties lahat, lumalakad tayo dyan, at sa paningin ng Diyos, you are a carcass. No, isa ka lang bangkay kagaya nila. Why? Wala kang laman. No, wala kang silbi. Pero anong ginawa ng Diyos? Wala nang precious na mayroon doon sa langit kung hindi Holy Ghost. No, na binigay niya sa atin, no, para magkaroon ng laman ang katawan na ito na walang kwenta. Anong nilagay niya? Yung pinaka-precious na doon sa langit, which is the Holy Ghost. Mga kapatid, why? Because God, no, just imagine, parang sino tayo minsan. Nagkapera ka lang ng konti. Brother, tumaas na ang self-esteem ko. No. Ano? Dahil sa pera. No. Nasobrahan ka, brother. No. Kaya pag naglakad ka, no. No. Oh, hangin. No. Pag naglakad ka, andyan sa mall, just imagine. No. Thousands. No. Ilang libo ang naglalakad dyan sa mall. No. Na walang laman. No, patapos paningin, lahat kayo pareho lang, mga wala kayong kwenta sa harapan ko. Lahat kayo alikabok lang, lahat kayo dust lang. Pero pag naglakad, no, may mga bodyguards ka pa dyan, may mga, pag dumaan siya, lahat, hawi. No, dahil nagano ka. Pero pag ang Diyos tumingin sa atin, wala kang laman. No, wala kang silbi, wala kang kwenta. Maganda lang ang panlabas mo, pero pag nabulok lahat ng yan, no, yung mga karton dyan na ginagamit, bili ng refrigerator, bili washing machine, no. No. Kung wala yung karton, pwede ka bang mag-order ng pizza? No. No. Sir! No. Sir, yung pizza, oh. No. 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 Hawak-hawak yung pizza kasi walang karton. No. 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 Just imagine. No. Dala-dala, sir, yung spaghetti mo. Sir. Ano? Sir, ito na, oh. Pakuha. Ano? Why? Ano? Pag ang karton may laman pa, napaka-importante. No, ma-value mo siya pag may laman pa. Pero pag natanggalan mo na, ibenta namin dyan sa junk shop, wala pa yatang 150. No. Per kilo ang presyo ng karton. No. Sa harapan ng Diyos, ano ang presyo ng alikabok na kagaya natin? No. Walang kwenta tayo. No. Pero anong ginawa ng Diyos? No. Yung walang kwentang vessel na yan, I will perform a miracle. No. No. Para magkaroon ng kwenta yung vessel na yan. That is why, ingatan natin mga kapatid na manatili sa bayan natin, na kung ano ang ganda ng laman, sa bayan natin, na maging maayos din ang vessel na ito. Why? Because God can use us as a vessel of His miracle na magawa. Why? Lord, we need a miracle. Lord, we need healing. No. Anong gagawin ng Diyos? No. Nasaan ang lagayan? No. Gusto mo ng healing? Nasaan yung pagagalingin? Gusto mo ng miracle? Yes, Lord. No, nasaan yung lagayan? No, why? Anong gagawin ng babae? Anong pangako? Anong pangako ng Diyos sa kay Elijah? No, hindi ka mawawalan, mapupuno ang iyong lagayan, yung bigasan mo hindi mawawalan, yung harina mo hindi mawawalan, yung oil mo hindi mauubos. Anong gagawin ng babae? Lord, saglit lang, maghanap lang ako ng mga vessel. No, so that God can perform His miracle, no, that every time my vessel, that is why every time we pray, Lord, send us more souls na bigyan mo ng Holy Ghost as a vessel. No,
Why? Because anytime God can perform a miracle. No, Lord, pray tayo ng pray. Lord, mag-pour out ka ng Holy Ghost. Pero kung walang vessel. No, Lord, we pray, you give us more souls na mabigyan ng Holy Ghost, pero walang bisita. Anong gagawin ng Diyos? Saan ko ibubuhos to? No, no, no. May oil pa. Saan ko ilalagay ito? No, that is why nasa atin lang. No? God can perform a miracle anytime in our lives, and He can use us as a vessel. No, ano naman ang parte natin? Ano ito? No, tayo lang ang magsasawa nito. Because every time mayroon pang lagayan, God can fill it up anytime. No? Anong kailangan mo? Protection? Okay, I will give it to you. I can perform it. Anong kailangan mo? Bayaran? Sige, I can do that. I will perform a miracle. Pero mag-participate ka kasi atin ito. Because when I perform a miracle, you are a witness. No? At yung witness na yan ang magpapatunay, kagaya ng isang babae na ito, no, manghingi ka ng mga lagayan, ng mga vessel, no, lahat ng kapitbahay mo, hiraman mo, mag-invite ka, lahat ng pwede, because God, kaya niyang punuan ang lahat ng lagayan na dumarating without question sa kanyang harapan, mga kapatid, but the miracle will stop kung lahat puno na. No. Tayo enjoy na enjoy sa oil dito ng Diyos. No. Every time we come to church, preaching, lahat worship, no, lahat tayo napupunuan yung kanyang presensya, puno tayo lagi. Lord, fill it up, puno na tayo. No, pero ano pang gusto ng Diyos? Borrow vessel na love you. Sige lang, mag-invite lang. No, because anytime, kaya ko pang mag-provide, magbuhos pa ng aking oil ng Holy Ghost sa kung sino pa man. Why? No, napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. Why? No, wala nang mas importante pa. No, wala nang mas mahalaga pa na bagay doon sa langit kung hindi ang kanyang pagka-Diyos mismo bumaba dito sa atin at tayo na walang kwenta, pupunuan niya no, ng pinaka-precious doon sa langit. No, saan ka pa niyan? No, pero tayo ng mga tao, ibang klase tayo. No, sa lahat ng vessel, no, dito sa mundo, no, yung mga ancient, yung mga Chinese na yan, yung mga artifacts nila lahat, grabe, hindi mo ma-imagine kung gaano kaganda, mga vase nila, kung sa kay mga Qin Dynasty pa yan, yung lahat makikita mo dyan. Pero lahat ng yan, walang kwenta. No, walang value yan sa harapan ng Diyos. No, pero ano ang sinigurado ng Diyos, mga kapatid? Kaya wag na nating pakawalan ito. No, wag nating mawalan, wag nating hayaan na yung precious na andito sa loob ay makawala pa. No. What God has given us, the Holy Ghost that He has given us, wag na nating pakawalan yan, mga kapatid. Why? No, tayo lang mayroon yan. No. At hindi nag-perform ang Diyos sa lahat para magawa niya yan sa atin. Why? No, just imagine. Habang naglalakad tayo dito, pare-pareho sa mundo, kasabayan mong naglalakad si Elon Musk. Ano ba, si Elon Musk ka, brother? Example lang ito. No, lalakad kaming dalawa rito. Tapos ako naman, siyempre, medyo kasi Elon Musk ito. No, talagang dumistansya ng konti, no? Tapos, parang, pero si Elon Musk. Talaga naman. No, ay, Elon Musk yan. Pero sa paningin ng Diyos, no, wala ka! No, wala kang laman na mayroon siya. No, pagpaningin ng Diyos, wala ka. Pero ito, may Holy Ghost ito. No, may Holy Ghost ito, mga kapatid. No. What God has given us, God can use us as a vessel of miracle. Kailangan, provided we must unahin natin siya, mga kapatid, because miracles is not a problem to God. No, kung gaano ka-importante ang vessel. No, example nga natin kanina, no, gumagawa si Brother Remus dyan ng mga drinks niya. Pwede ba niyang ibigay sa atin? No, brother, nga. No. 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 Brother, nga. Bakit, brother? Hawak-hawak niya yung blender. Brother, out of stock yung baso ko. No. Sige, nga. No. No. Dahil walang lagayan. No. But we must appreciate, mga kapatid, what God has given us. No. Ano sabi niya? Eye hath not seen, nor ear heard, nor enter into the heart of man the things that God hath prepared for them that love Him.
No, hindi pa ito nakita, naramdaman, nakapa, no, naramdaman ng tao andito sa lupa, yung inihanda ng Diyos sa atin, no, yung Holy Ghost na ibinigay niya sa atin, na ini-enjoy natin, na hindi natin minsan pinapahalagahan, na yung iba wala nito, pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, every time we see us in this world as a vessel, tayo yung may halaga. No, tayo yung may value. No, sa harapan niya, mga kapatid. No, and the moment, no, pareho lang ito eh. No, yung inahangad natin, no, dito sa mundo, yung mga gold, pagdating doon sa langit, ang value ng alikabok at ng gold, pareho lang. Why? Pareho lang natin aapakan eh. No, buti na lang sa langit, walang alikabok. No, pero yung alikabok na ito na walang kwenta will able to come on that place, no, dahil sa plano ng Diyos, mga kapatid, just imagine. Yung walang kwentang vessel na ito makakapunta doon sa langit. No? Because of the Holy Ghost that God has given us. Thank you, Jesus. Why? We praise the Lord. God can use anything to provide our needs. No, He can use anything. He can use the raven. He can use somebody else para magamit tayo, mga kapatid. And that God will use us. He can use us as a vessel of miracle. Anytime kailangan ng Diyos ng participation natin for Him to have a witness sa paggawa niya ng miracle, and He can use us anytime as a vessel. No, magpagamit lang tayo sa Kanya. Why? Hindi problema sa Diyos ang mag-perform ng miracle. No, ang problema sa Diyos kung may vessel, kung may lagayan na pwedeng magpagamit sa Kanya. Why? Lord, wala nang nagre-receive ng Holy Ghost ngayon, 1 taon na. Wala kayong bisita eh. Ay, gusto mo mag-receive ka ulit? No. Why? Minsan, kung tutuusin, mga kapatid, Lord, send us more. Kung tutuusin natin, yung bang prayers natin minsan, Lord, gusto pa namin umabot ng 500, umabot ng 1,000. Sabihin ng Diyos, magkandungan na lang kayo? Why? Puno na tayo eh. God can only fill a space kung may space pa. Pero kung wala ng space, ano ang gagawin niya? No, wala na, titigil na yung oil kasi napunuan na lahat. No, pero hanggat mayroon pa, sige, tuloy-tuloy lang, borrow vessel. Dahil handa ako na buhusan yan, handa ako na lagyan yan, hanggat mayroon, I can perform a miracle through them sa buhay natin, mga kapatid. Kahit sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, we can perform, or God can perform a miracle through us kung maintindihan lang natin siya, kung paano siya gumalaw, provided ano ang sekreto. Unahin muna natin siya. No. Lord, nakakatakot. No, kung hindi sumunod yung babae na ito, na mag-perform, kung hindi siya sumunod sa instruction ni Elijah, sigurado, patay sila. No, ganun lang naman ng Diyos eh. Huwag tayong mag-expect, no, na ang Diyos gagawa ng mga bagay na hindi pa natin naranasan kung tayo mismo hindi willing na harapin din para siya makaperform ng miracle. But once again, Lord, thank you so much. We can be a vessel of miracle. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.